Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at eto nga mga karbi natin, finish ka na BBM, nako. Bumilib si Karen. Yan po ang ating pag-uusapan mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito mga karbi natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan na po natin ito mga kabayan pero bago po natin i-play yung video, eto muna. Pasadahan po muna natin ito mga karbi natin si President Bongbong Marcos Jr. Ayon po sa balitang ito mga kabayan mula sa balitang ngayon na Marcos Jr. nakausap na. Nakausap na umano si Trump sa telepono. Tiniyak na ipaaabot kay Xi Jinping ang kanyang mga concern. Ayan mga kabayan, nako. Ano po ang ano po ang inyong first impression? Ano po yung inyong pagkakaanalisa sa mga ganitong aksyon ng Pangulo? Para po kasi sa akin mga kababayan, and this is my personal opinion this is a very weak action ng ating Pangulo. This is very weak action. Kung gusto mo talagang pagkatiwalaan ka ng isang leader ng isang bansa, mga kabayan, gawin mo ito ng personal. Huwag mong idaan sa ibang tao pa. Di ba? Kasi parang ganito yan ang mangyayari, di ba mga kabayan? Tayong mga Pilipino, we are very expert pagdating dito. Di ba? For example na lang, mayroon kang nililigawan. Meron kang nililigawan, okay. Tapos, yung nililigawan mo, torpe ka. Diba? Torpe ang mga Pinoy minsan, no? There are some, and there are lots of Filipinos na torpe talaga. Okay? Mahihain naman talaga tayo mga Pilipino no? So, gagamit ka ngayon ng tulay, yung kakilala or friend ng nililigawan mo, ng nagugustuhan mo, diba? Gagamitin mo bilang tulay, magiging bridge yan ngayon. At the end of the day, to make the story short, mga kabayan, yung nagkatuluyan, yung tulay at saka yung may gusto yung yung nililigawan mo, hindi kayo. Bakit mga kabayan? Because love is personal. Ang pag-ibig ay personal mga kabayan. Hindi mo pwedeng idaan yan sa sa mga bridge na yan. Diba? Gaya rin dito sa nangyayari kay President Bongbong Marcos Jr. Idinadaan pa niya sa Amerika just to say the concern sa China. Bakit hindi mo personalin? Sincerity is one of the element of friendship mga kababayan. Sincerity. Kung ikaw ay sincere sa inyong sinasabi, bakit hindi ka makipag-usap direkta to the Chinese, to China, mga kababayan? Bakit kailangan pang idaan kay Trump? Hindi nyo nga sinusunod si Trump. Sabi nga ni Auntie Claire, ito may share lang natin, pasensya na kung medyo humaba tayo dito. May share lang natin, sabi po ni Auntie Claire, hindi kami susunod, ang gobyernong ito ay hindi susunod sa gustong mangyari ng Amerika patungkol po dyan sa ICC, di ba? Kasi nga galit na galit si Trump. Bakit hindi sila susunod? Because of former President Duterte, na sila din ang nagpadala doon. Okay? Hindi nyo nga sinusunod si Trump, tapos ngayon ikaw ang magre-request, uutusan mo si Trump, parang ganon. But your request is a very weak para sa amin, para sa akin personally, napaka-weak po nito. Parang lumuluhod ka, okay? Parang lumuluhod ka kay Trump, nagmamakaawa ka na, please, Mr. President of the United States of America, please naman, tulungan mo kami dito po sa China. Mga kababayan, napakahina po ng ating presidente kung ganyan po ang kanyang mga, di ba? What na, eto may share lang natin mga kababayan. Sa panahon po ni former President Duterte, maalala nyo,
meron pong bibitayin na meron bibitayin na Pilipino ba 'yon sa ibang bansa. Alam niyo kung anong sabi ni ni former President Duterte? Sige, gurgurin niyo 'yan. Nanggugurgurin ko din yung mga tao niyo dito sa Pilipinas. 'Di ba? That is the context, but that is not the exact word, mga kabayan. Pero yung context po, sige. Kung anong yung ginawa niyo diyan, gagawin ko rin dito sa mga national nyo dito sa Pilipinas, di ba? That is a very strong statement at effective, mga kababayan. Hindi nila ginalaw 'yon. Oh, that's what I'm trying to point out, no? Ang presidente natin ngayon napakalayo sa nating presidenting si former President Duterte, no? Ang layo, no? Anyway, ito na. Mga kabayan, na-play na po natin yung video. Pasok. It's a matter of time. But I believe Marcos will not be able to finish his term. Nako. Ayan na. It's a matter of time. Pero naniniwala po si Captain Dado na hindi na magtatagal itong si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa kanyang termino. Aba? May kasalanan kayo sa taong bayan, may ginawa kayong mga kagaguhan sa taong bayan. Ang pinakamaganda, cut clean na lang. Mag-resign kayo, malis kayo. No? Hayaan nyo na yung mga next batch of officials ang putragis yan. Pero habulin namin kayo. Pagpipilitan nyo na you stay in power, no deal. No deal. Away-away tayo. Ano mangyayari dyan? You just abuse the Filipino people. Yun, Correct. ganun ang kasalanan nyo eh. Betrayal of public trust. Kayo nga dapat ini-impeach kayo. Correct. Dapat may ano eh. Pero hindi. Diba? Betrayal of public trust. Nakikita natin sa kanila. Lahat sila, itong mga maletagang, they betrayed our trust. No? Yung ibinigay natin pagtitiwala. Kaya kayo nandyan, sabi nga mga kabayan, public office is a public trust. Tapos ngayon, negatibo na ang inyong trust, nasa public office pa rin kayo, mga kabayan. Di ba nakakaya yan? Binabaliktad ninyo eh. Sipin nyo si Inday Sara, galit na galit, nasabi ninyo. Nag-threaten sa buhay ng presidente. Pero hindi nyo inungkat yun, hindi mahalaga sa inyo yung threat ng buhay kay Inday Sara. O, di ba one way? Di ba kaplastikan? Tapos nun, nagsasalita si Inday Sara sa katotohanan. Ngayon, pinalalabas nyo si Inday Sara yung magnanakaw. Eh, tarantado pala kayo eh. Kayo nga mga nagnakaw eh. Tapos kayo mag-i-impeach. Kaya nga mga kabayan, ito kung ano yung in-apply nila dito kay Senator Marcoleta, kay ex-congressman Mike Defensor, yun din po ang in-apply nila dito kay BP Sara, mga kabayan, di ba? Kung sino po yung mga galit sa mga pagnanakaw, okay? Sila pa po itong mga pinarurusahan ng ating gobyerno. Bakit ganun, mga kabayan? No? Imbis na matuwa sila dahil may lumalaban sa korupsyon. Di ba? Paano nga naman sila matutuwa, mga kabayan? Sila po yung mga corrupt. Di ba? Ay, talaga naman. Kaya nga, this is all a stupid mess that we are Correct, in. correct. And tingin ko talaga, dyan, bagsak niyan talaga, evolution. Revolution. The people are fed up already. The people are fed up. Pero ang problema nga dito, mga kabayan, ilang beses na po, no? Ilang beses na pong nag-rally. Because I think revolution is a traditional way to kick out official, di ba? Government official. Parang very traditional siya. And it is not being used, no? Yung ating mga kabataan, no? Yung ating mga, kumbaga yung mga bagong tubo, yung this generation, no? Parang ayaw nilang ma-involve sa traditional way of kicking a government official, no? By people power. Parang kasi nasanay na sa cellphone, no?
Well, anyway, information is very powerful, no? By using the internet, mga kabayan, no? Kaya siguro itong mahirap siguro talaga people power ngayon, mga kabayan, no? Kasi yung sentimento ng ating mga kabayan, hindi na pwede nadaan sa sa kalsada. Oo. They can, through their sentiment, no? Pwede nilang ibato yung mga sentimento nila by using their own phones, mga kababayan. Diba? Doon na lang, sa comment section, ang labanan, mga kababayan. Kaya, kahit anong sabihin natin na mag-people power, no? Well, anyway, we are not saying na mag-people power talaga. Pero, what I'm trying to point out, mga kababayan, malabo po ang sinasabi dito ni Sir Dado, no? Na magkaka-people power. And maybe, it is better na sabihin ko na rin sa inyo para hindi kayo mag-expect. Kasi ilang beses na po na tinangka no? Ilang beses na pong tinangka. Kahit naman siguro mag-people power kasi manhid rin naman yung natin Yung gobyerno natin, manhid. Oo, napaka-manhid po. Kahit anong sabihin mo, parang hindi ka naman pakikinggan ng mga hinayupak na yan Diba? Bagkos, ay gigipitin pa kayo. Sige, mag-people power kayo. O gigipitin kayo. O magiging political prisoner na naman, di ba? Langin ko nga bigyan ako ng pagkakataon na sampulan yan. But I'm saying na yung sinasabi ni Sir Dado ay hindi maganda, mga kababayan. It is good. Kasi nga si Sir Dado, mga kababayan, yan di ba? Sa sundalo, mga kababayan. So, medyo traditional po ang gusto nilang mangyari, no? Pakita sa Pilipino na ganito dapat ang ginagawa ng ng mga Pilipino. Ayoko makialam, hindi ako nag-aambisyon ng posisyon ng mga na yan. We just support the Ayokong truth, bumida. di ba? Ayoko, tahimik lang na buhay Kung ano-ano yung paninirang ginawa nila sa akin, kung ano-ano mga threat na inabot Duterte ko. pa rin, mga kababayan. Mga animal na yan. Yan, support BP Sara. Pero, let's see how it will Just comment unfold. down below. Let's see. Basta sa akin, hindi ako kukuha ng lawyer na, ayoko na. Kaka-stress kaya, hindi na akong magbe-bail. Hindi. Tatayo, lalabanan ko. Yun sa akin. Magkaalaman tayo. Sino matapang. Magkago kasi itong mga to Ay, nako. Namora, seriously, sir, they waste money. They spend 25 Correct. million in one day. The crocs are alive and well. Kaya nga mestisang Pinay. Sir, lead the way. The Philippines is so bad. So ayan, mga kababayan, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below. At ito nga, mga kababayan, pasadahan din naman po natin itong si Ma'am Karen Davila. Ito, pasok. That you were the one appointed to speak head-to-head with Representative Chel Diokno, who you know also got rave reviews. Yes. Right? So number one, is it now the defense's strategy that I don't know, nagbago ba ng strategiya? Calmness na ba ang strategy na yun? Kasi ang kalmado mong tao Well, Ms. Karen, to be very candid about it, different styles lang talaga kami ng mga abogado, no? So there are, styles na medyo mas aggressive, may styles na mas kalmado. Siguro nataon lang it's really a privilege for me as well, no? Na makatapat ko rin si Attorney Diokno or si Representative Diokno. So naging ganun yung, kumbaga, takbo ng oral argument. But that's not And to you say... make good arguments. Thank you, ma'am. You Thank you. stated sections of the law wherein impeachment was not Yan uunti-unti ganyan. Ingat ka dyan, Atty. Ko. Something that we didn't plan, to be honest, because we did not know that it was going to be Representative Diokno on the other side. Also kami, we were very mum about telling the media on who will be arguing. That has always been our strategy, not to tell who will be on deck for that Okay. day. So nagkataon lang talaga, and obviously I'm very thankful for everyone who has given their Okay. support. Now, looking back at it now, you made really good arguments, but
ang totoo kasi, may president na eh. Kumbaga, nagbigay na ang korte nung panahon ni Corona ng sabina. Apo. So now, tapos na ito, nagbigay na korte. But honestly speaking now, do you think it was a lost cause? Because it was done. And true enough, Shell Diokno made that argument. Yes. Binanggit pa niya yung mga senador na humingi ng sabina. Diba? That was actually a good point on his part, let's be fair, no? But on my part naman, no, I did not think it was a lost cause. Why? Because although yes, meron tayong president in terms of the Corona impeachment, my point there was from the time Corona impeachment occurred to what's happening now, there were things in the interim, supervening things in the interim. For example, what I mentioned about the AMLAC, na yung Section 8A, Yes. that wasn't there kasi during the time of former Chief Justice Coronel's trial. yeah. It only came about 2021. So, ang point ko lang, ang main thrust ko nun, no, of course, this is no longer going to the merits kasi Yes, tapos of na, course, tapos napag-usapan na na. to. Oo. So, yung point ko lang naman nun is to show that from that time to this time, marami ng pagbabago. Two things, no? One would be yung pagbabago sa batas, which is the amendment to, again, the AMLAC, no, the AMLA. And then secondly, because of the Duterte versus HOR decision Yes. last year, which basically framed and defined what impeachable offenses are. So, to be honest, I thought we had a fair chance, but it is what it is. Yeah. And sa akin, respetuhin natin yung, kasi yun yung point namin di ba, na we are a country or a nation governed by rules and laws. And so kung yan ang naging desisyon ng impeachment court, we'd gladly submit to it. But of course, we have to say that colatilla, that without prejudice to any legal remedies that a client can avail when you get these adverse rulings. Okay. Now, Attorney Michael Poa, what do you tell the public na ang pananaw, especially when you open social media, kung walang itatago ang vice-presidente, kusa niyang ilalabas, di ba? Kumbaga, unnecessary lahat ito if the vice president felt, we have nothing to hide, me and my husband, here are our tax records. Because technically, she can waive it. Here are our bank records. Di ba? Wala kong tinatagong yaman o anuman. Well, first and foremost, I have to premise my answer with saying I do understand that sentiment from the public. Natural, no, na ganun yung nagiging sentimento. Pero at the risk of sounding too technical, ang point... Pwede ka mag-Tagalog. Opo. Ang punto naman namin kasi is, ano ba ang legal principle sa sistema natin? It's presumption of innocence. So kung sinong nag-aakusa, sinong may aligasyon, siya dapat yung magpakita ng ebidensya. And so ang punto lang namin is, kung meron talaga kayong mga ebidensya to support your allegations, kayo yung maglabas. Hindi naman pwedeng sabihin natin na lang na Kaya nga mga kabayan, di ba? Sabi nga, palaging sinasabi to ng mga expert, no? Narinig ko na po ito kay Attorney Rowena Guenzon, kay Attorney Panelo, kay Attorney Harry Roque, kay Ma'am Malutikia, no? The burden of proof sa prosecution. Lies on the prosecution, hindi po sa depensa. O bakit niyo hahanapan, di ba? Bakit siya maglalabas ng ebidensya? Dapat kayo po ang maglabas ng ebidensya. Di ba? ay, sa tingin ko may ginawa kang pagkakamali. Ikaw na maglabas ng mga ebidensya kasi kung wala ka namang tinatago, hindi mo yan pipigilan. Which I think is sort of runs contrary to the principle of presumption of innocence. Second, kung ganun na rin lang, wag na tayo mag-search warrant, wag na rin tayo mag all of these compulsory processes kasi ang parating hamon naman pala is dapat yung defense yung nagbibigay ng ebidensya, which although I understand that that may not be a popular thing to say, that is the legal system, and as lawyers we have to protect our client with whatever protections are afforded by law. Now, this isn't just a legal exercise. I've said this also to Attorney Ligutan. This is a political exercise. So you have the senator judges who will vote. Yes. Technically, they're not judges in other countries. They're just senators in an impeachment trial. Yes, yes. So a lot of them aren't lawyers, which is okay. yeah. Hindi naman kailangan Opo. abogado po ang isang senador. Pero how would the defense win over senator judges who are not yet leaning towards the vice president, di ba?
what argument would you make? Well, two things, no? One is syempre yung ebidensya na may ipapakita. That's very important in any proceeding. Even in a sui Siyempre sa generis ebidensya yan, proceeding, di ba? gasgas na nga yung linya na sui Oh, ebidensya talaga yan, ano? Kasi ang korte based on evidence, hindi po based on hearsay ni Matibag, mga kababayan. Hindi po magbabase ang korte, yung ating impeachment court, no? Sa mga hearsay lang ni Matibag, sa mga hearsay ng mga NBI agent na ito, no? Kailangan nila ng matinding ebidensya para kumbinsihin yung mga natin, mga judges, di ba? Kahit hindi yung judges, kahit tayo mga ordinaryong Pilipino, kailangan po nila tayong makumbinsi na talagang impeachable si BP Sara. Lalo na ngayon, mga kababayan, di ba? Na ang nila ay public trust, no? Pero sa BBM, negatibo ang public trust. Si BP Sara, positive. So, parang nawawala, out of context po itong impeachment nila, itong impeachment of article na ito. Di ba? generis, di ba? Because we all know it's both legal, constitutional, and even political, no, to a huge extent. But secondly, I think it's also laymanizing things. No, I think it's very Para important. maintindihan That's natin why lahat. when I delivered the oral arguments, sinubukan ko talagang magpasok ng Tagalog, simplihan yung mga bagay. And even during the question and answer, interpellation ng mga senators, I tried to simplify things. Kasi nga, hindi naman talaga importante na maging abogado ka para maging senator judge ka. Lalong-lalo na, we have people like former SP Tito Soto who has been through how many impeachment trials, diba? So, ang parating sasabi, hindi importante na abogado, pero we have to make them understand the technical rules and try to laymanize everything. At makita nila to a certain extent na, okay, so hindi naman pala napatunayan na may Kasi nga mga kabayan, itong ibang senador, no, lalo na itong sa majority, they don't care about the trial. What they want is to convict BP Sara. Kung pwede nga lang, magbutuhan na yan sila eh. Wala silang pakialam dyan. No, sa mga sasabihin nila dyan, sa impeachment trial na yan, yung sa mga hearing na yan. No, sarado na po ang kanilang isipan, mga kabayan. Lalo na itong si Soto, Risa Hontiveros, itong Tulpo, di ba? Lahat sila, no, mga kabayan, ay sarado na po ang kanilang pag-iisip, no? At isa lang po ang kanilang gusto. Okay? Ang gusto po nila ay ma-impeach si BP Sara. Yun lang yun, mga kabayan. Kaya sinasabi ni Soto na wag na tayong maging technical dito. No? Wag na tayong masyadong maging technical. Ang gusto ng taong bayan ay trial, hearing. Aba, tingnan nyo yan meron talagang ganito or meron talagang ganyan. It's really something that's important. And also public opinion matters. Yes, our public opinion matters the most here. Yes. Okay. So how would you make the public understand? Number one, sa grave threats tayo. Sinabi ng prosecution, tapos na po yun, no, naipresenta na yung article na yun ng prosecution. Ang sinabi ng prosecution is the threat itself is already a criminal Evidence. act. Yung mismong pagbanta niya, hindi kailangang patunayan na may kinontak na assassin, may hinire na assassin, naging operative na yung utos, hindi daw kailangan nun. The mere fact she threatened the president is enough. Again, it's very difficult. I'm skirting Go ahead. contempt all the time, so I'll try to be as vague as possible with, at least answering your question. The mere characterization of it as a threat or banta, that is basically what we are putting at issue. So para sa'yo, hindi ba na yun? Para sa depensa, hindi. Oo. Ano yun? Bakit? We will show through our It's your evidence in turn. chief. But sa amin kasi, if you read, I mean not read, but if you view that a few seconds of that clip, naintindihan natin bakit sinasabi banta. And that's why we wanted to show context, not only during that time, no, but even previous instances probably leading to that event, to show there's context and to show na kaya namin sinasabi na hindi natin pwedeng i-conclude na banta yun. No? So Kung baga mga kabayan, yung ginawa ni BP Sara, parang self-defense lang yun eh. At ang self-defense ay nasa constitution naman siguro natin, nasa batas naman po natin, di ba? Diba yung self-defense, mga kabayan, na context. But I'm not, hindi naman tayo abogado, pero di ba kung pag-uusapan po ang self-defense, it's very common sense na
Kailangan mong depensahan yung sarili mo sa ano man, kung sino man, 'di ba? Na nagbibigay sa iyo ng danger, 'di ba? Mga kababayan. So, para sa akin parang self-defense lang po 'yun. Bilang isang ordinaryong Pilipino na walang alam sa batas, sa palagay ko ay self-defense po 'yun, mga kababayan. Sinabi ni Presiding Officer Escudero, o iba ang ibig sabihin ng banta at babala. Di ba? May Exactly. definition pa Yes, siya. yes. So, attorney, anong stand ng defense? Ano yon? Babala ba yon? Wag muna ngayon. wag muna. Wag muna ngayon. Wag But, muna. Wag muna. you know, I mean, sa amin talaga, it's really the characterization of banta. Surprise so, yan. could be babala, could be something else. That's Correct. something we're ready to show. Now, whether we will be able to convince the impeachment court or, of course, the general public, which you mentioned is most important, that's the task of the defense. No? And Okay. hopefully, we'll be Dapat able to. ipaliwanag rin natin sa publiko kasi yung sistema nito iba. So, tapos na ang prosecution magpresenta ng grave threats. Opo. Pero hindi kayo ang susunod na sasagot at magpipresenta. Opo, yun nga po eh. Yeah. Ang unang ang sistema, although there are discussions on ano yung tamang sequence, no? Kasi baka makalimutan na ng publiko yung argument dito. Opo. So we understand that sentiment. In fact, that was one of also the things we discussed internally as a team, Yeah. di ba? Parang paano kaya Parang ang babalik ka diskarte doon dito. sa una. So I think there are talks but I cannot disclose anything just yet. But yun nga po, ang sistema para sa Para kalaman sa natin mga publiko kababayan natin to, oo. is right now, if it's status quo, is dire-diretso yan, article per article prosecution. Pagkatapos nun, once they rest their case, o kung tapos na sila, depende naman. So we're thinking about what, let's say 3 months, 2 months for the prosecution, then another 2-3 months for the defense. So it's something that I think both parties will have to think about, the impeachment court will have to think about. I think there are discussions, but I cannot fully disclose kung ano pa muna yon. But in any What case, would benefit both? Wag lang kayo. Both. may pros and cons yan eh. May pros and cons yan because on the one hand, pag nagsagutan kayo, medyo settled yung, kumbaga nag-join na yung issues, settled na, tapos na yun. medyo mapapaisip na yung senator judges, even the public, kung nasagot ba o hindi. On the other hand, kung ganun naman, defense will have the last say in a way, diba? But that doesn't mean we'll win because it still depends on how we present the case. Kasi kahit naman we have the last say, pero kung walang laman yung Correct. nasabi namin, di wala rin. So, there are pros and cons. Hindi, para sa akin naman attorney, alam ko naman yung mga punto ni attorney. Kaso babagsak pa rin tayo. Ang tanong, may boto ba? Correct. Ang tanong, Butuhan hindi pa rin may pressure kaya yan na ibibigay yung taong bayan para dito sa mga senator judges kagaya nitong si Alan Peter Cayetano. Hindi, ngayon pa lang kasi kitang-kita na natin yung leaning ng bawat senador. Correct. Yung merong senador for prosecution, merong senador for defense. Huwag na tayo magplastikan dito. Walang neutral na senador. Diba? Pagka sinabi ko may neutral na senador, niloloko ko kayo. Correct. Magbago ba? Yung I think that's something up to the impeachment court to but pero there are next week kasi discussions. second article na eh. Opo. So we'll see. we'll There are see. things that I cannot disclose yet as of this time kasi mga private conversations lang between lawyers. Okay. So but tingnan natin kung ano yung mangyari. But both, to be honest, may pros and cons yan. Both. Okay, so Attorney Michael Pawano, to be fair, what do you believe was the weakness of the prosecution with grave threats? I really don't want to comment on the weakness of What on weren't other they able to prove? Siyempre sa atin, we're going to say na hindi pa na-establish na talagang banta yun. Diba? That's one thing. Now, whether our position is correct, it's really up to the appreciation Just of give the me your impeachment side. That's what's Opo, important here. opo. Because Attorney Ligutan gave me his side. So you don't have to... Sa amin, yun lang. Sa amin yun lang na hindi pa naman na-establish na talagang banta yung nangyari. I always say, we cannot deny the utterance. Magbobolahan tayo dyan eh. Pag sinabi natin, kasi may totoo video ba yung eh. utterance? So, pati ba yung utterance, deny natin? Hindi naman ganun ang takbo ng defense. But it's really more of the context. Yun yung gusto namin. Na hindi siya banta. And for us, of course, hindi pa na-establish yun. Especially because we haven't had our chance to present our evidence. Okay, now, So, ang nangyayari kasi dito, for example lang mga kababayan, ang nangyayari kasi dito, di ba, sa video ni BP Sara, mayroon kang isang libro, for example,
ano natin yung isang libro ha. Mayroong ang isang libro, pero yung binasa mo lang, yung cover page lang, mga kabayan, hindi mo binasa yung buong libro. Kaya nakapag-conclude ka agad, no? Na ganito pala yun. Oh. For example, yung about sa libro, di ba? Yung title ng libro, Ang Trahidor na Kaibigang Ahas. For example, ganyan, di ba? So, makukonklud mo, ay, trahidor pala ito. Pero hindi mo binasa yung buong story, mga kabayan. For example, at the end of the story, kaya pala nagtrahidor yung ahas dahil trinahidor din pala siya ng kaibigan niya. Kaya for example lang iyon, mga kabayan, para magkaroon lang po tayo ng idea sa mga sinasabi dito. Kasi parang cover page lang po yung pinakita ng prosecution. Aba, panalo tayo sa cover page. Sa cover page, di ba? Yung pagbabanta lang ni BP Sara yung pinakita nyo. Pero yung kabuuan, yung buong konteksto, hindi nyo po pinapakita at hindi nyo po sinasagot, mga kababayan. Di ba? Yun lang yun, mga ka-review natin. Anyway, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po dito, mga ka-review natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito, mga kababayan. Maraming salamat po. Duterte pa rin, mga kababayan. Ayan, Duterte pa rin. Maraming salamat po.